So yun kapatid, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa and kakatapos ko lang pong mag-devotion and gusto ko lang pong i-share yung devotion ko ngayong umaga at matatagpuan po natin siya sa 1 John chapter 2 verse 10 NIV. Anyone who loves their brother and sister lives in the light and there is nothing in them to make them stumble. So bilang Kristiyano po at anak ng ating Diyos, subukan po nating manatili sa ilaw, Subukan po nating yung kabutihan ng ating Panginoon is matransfer sa ating buhay. So, sinasabi ng Panginoon dito is bilang ilaw at maging ilaw tayo sa ating mga kapatid. So, kung sa tingin natin is mali po yung ginagawa ng ating kapatid, kapatid po sa Panginoon or kapatid sa dugo at laman, ilaw na magsisilbing liwanag sa direksyon patungo sa ating Panginoon, patungo sa kabutihan na dapat nating ginagawa sa mga oras na to. So yun po yung unang binanggit sa Bible, sa verse na ito. So sabi pa dito is walang dapat humadlang sa atin, na hindi dapat tayo matisod sa kung anong ugali at itsura, regardless sa kahit anong itsura ng ating kapatid sa ating Panginoon. So sabi nga sa Ephesians chapter 1 verse 4 NIV, pinili tayo ng ating Panginoon simula pa nung nilikha niya ang mundo. So kung pinili yan ng ating Panginoon, so ibig sabihin mahal yan ng ating Panginoon sapagkat yan ay creation ng ating God. And maging ikaw mahal ng Panginoon. So dapat lang na mahalin natin yan, regardless po sa estado ng buhay niya, kung sa tingin po natin is mas magaling tayo sa kanya, mas matalino tayo sa kanya, mas gwapo, maganda po. Regardless kung wala man siyang trabaho, basta regardless sa status ng buhay niya. Sapagkat kapatid, pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon sa mga oras na ito na simula nung tayo isilang bilang Kristiyano, yan na po ang pinagkaloob ng ating Panginoon bilang kapatid natin sa Kanya. So, ang kapatid po is hindi po natin dapat na itakwil or ituring na kaaway. Amen? At kung natisod man tayo one time, siguro may tinuturo ang ating Panginoon. Amen? Minsan kasi may pinapanalangin tayo at hinihiling sa ating Panginoon, Lord, gusto ko po maging pasensyoso ako. Baka po kaya mabilis tayong mainis or maasar kapag nakikita natin yung kapatid na ito, is baka yun na yung answered prayer natin sa Lord. Kapatid, sit back and think. Remind po natin sa ating sarili, Lord, ito na po ba yung hinihingi ko na panalangin sa inyo? So kaya pala yung kapatid natin ito is sa tuwing nakikita natin yung itsura, yung muka, yung pagmumuka, sorry po sa word, sa term, is ang bilis kong mainis. So ang Lord pala gusto niya akong turuan kasi ito yung pinapanalangin ko maging pasensyoso ako. Isa pang bagay, isa pang example, minsan kasi may mga panalangin tayo sa ating Panginoon na hinihiling natin na lahat ng mga nagagawa nating kasalanan ay hindi na natin magawa. Kumbaga, malayuan na natin. So, may mga kapatid tayo na sila yung parang masasabihin na natin na sila yung nag-aakay sa atin, palayo sa ating Panginoon. May mga ganun hindi ko po sure pero parang may ganun, So, example lang naman, pwedeng gamitin ng
puwedeng gamitin po ng kaaway, 'no. So, baka yun na po yung, ah, makakatulong upang maging matatag tayo at, maging matapang na takbuhan yung mga kasalanan na dati nating ginagawa. Minsan, nahingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon, and minsan may mga kapatid tayo na yung sa tingin natin is parang nagmamarunong. Baka naman talagang marunong kapatid natin. So, baka ito na yung, binibigay sa atin ng ating Panginoon. Baka yung sarili lang natin is, pinapaintulutan nating sarado, 'no, saradong makinig at matuto sa pamamagitan ng kapatid na ito. Amen. So, maraming bagay pa po na, panalangin natin sa ating Panginoon at, yan isa pa pong bagay na nagiging dahilan upang, tuluyan nating itakwil o iwan ang ating mga kapatid sa ating Lord, 'no. Minsan umahantong pa sa paglipat, 'no, paglipat sa ibang mga kapatiran. Kapatiran pa rin naman sa Panginoong Hesus, pero lumalayo, 'no. So, isa pa pong bagay yung napakalaking faktor, 'no, pride po sa ating sarili. So, yang pong pride is parang ano yan, parang kasalanan. Ano ba yung sinasabi nila ng karamihan? Kasalanan, layuan mo ako. Hindi po lalayo ang kasalanan, kapatid. Hindi po tatakbo yan sa atin, 'no. Matapang yan, palaban yan, kahit pa sinong tao ka. Kasalanan, lalapit at lalapit po yan. So, parang ganun po yung pride. Hindi po tayo lalayuan yan, 'no. Tatakbuhan po natin dapat ang pride natin. So, katulad ng ating Panginoon, 'no, subukan natin na tularan kung gaano ka-humble ang ating Diyos. So, kapatid, nawa na-encourage kayo or na-remind kayo sa umagang ito, sa araw na ito. At dalangin ko nawa may natutunan kayo. Amen. So, yun kapatid, siguro ganito na lang. Ulitin ko lang po. Patuloy tayo magliwanag, maging guide sa ating kapatid. Wag po nating hayaan matisod tayo, sapagkat ang Diyos is laging nagpo-provide, 'no. Sinasabi ko dito, ulitin ko, baka yung kapatid natin, yan po yung sagot at provision ng Lord upang turuan tayo at matuto sa ating mga hinihiling. Amen. Pangatlong bagay is regardless na po natin kung anong estado ng buhay ng kapatid na ito. Kung sa tingin natin mas magaling tayo, mas maganda, mas gwapo, mas maputi, mas matangkad, mas mayaman, mas matalino, regardless sa lahat ng yan, kapatid, yan ay kaloob sa atin ng ating Panginoon sa loob ng ating tahanan. Tahanan sa mismong bahay, literal na bahay, tahanan sa church. Amen. And lastly, takbuhan po natin yung ating pride. Amen. Hanggang dito lang kapatid. God bless. I'm out.